My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Awitin natin, my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. Minsan papuri nagsampay natin ating Panginoon, you are worthy. Rebebe Shanda Robobo Shikarababa Sandao, Lord of Lords, King of Kings, of Jesus. Jesus, hallelujah, Rababa Sandao. Ngayong gabi, amen, awitin natin malumanay na awitin, how great is our God. Amen. The splendor of a king, glory in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, in darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Awitin natin, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Huwag natin, H to H. Age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The God, the three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion
Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Oh, we did not end. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Name above all names, the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. With that dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Once again, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. With that end, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Awitin natin sa Panginoon. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Once again, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Isang malakas na papuri, pagsamba sa ating Panginoon o Panginoon. O Panginoon, napakadakila mo, Panginoon Diyos na buhay magpakailan-kailan pa man. Ikaw ay karapat dapat, O Diyos, karapat dapat nagmanggap ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat, Panginoon, ng karangalan at kaluwalhatian, O Lord na barasya na suksukurabashi. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, mga langit, lupa at lahat ng naroroon. Salamat, O Diyos, sa dakilang pag-ibig. Ikaw ang Diyos na tapat magpakailan-kailan pa man.
Oh Lord, we love you, we love you, we love you because you first loved us. Jesus, 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 Jesus. Oh Panginoon, ang pangalan niyo ay pinakadakila sa lahat. Hallelujah. Tunay. Amen. Hallelujah. Na pinahayag ng salita ng Diyos ang kanyang mga nilalang. Hallelujah. Lahat ng langit, lupa at lahat ng naroroon, lalong-lalo na ang buong sangkatauhan, every knee, hallelujah, will bow down. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord forever. Lord of Lords, King of Kings, hallelujah, para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Yan ang ating Panginoon Diyos. Amen. Palakpakan natin siyang muli, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kahabagan at kawaan, Panginoon, sa pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran. Hallelujah. Dumako tayo sa panalangin ngayong gabi. Angat natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Hallelujah. Siya ay nakikinig. Amen. Ang kanyang mga tenga ay bukas. Ang kanyang mga kamay ay makapangyarihan. Hallelujah. Gumagawa ng himala. Panalangin din natin ang mga per-request ng ating mga kapatiran dito. Kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Panalangin natin patuloy ang bawat miyembro ng ating mga pamilya na hindi ligtas. Banggitin niyo ang kanilang mga pangalan ngayong gabi. Hallelujah. Na may pananampalataya para sila'y maligtasan. Hallelujah. Mapalaya. Ganun din mabago ang mga buhay. Makasama natin naglilingkod sa Diyos dito. Ganun din mga backsliders. Patuloy nating iangat. Si Christian Bianco, si Elvin Magpantay, si Lisa Santos, Joseph Santos, si Yuri Margalio. Panalangin din natin. Patuloy ang mga nakakulong. Si Brian San Agustin, Leggy Alarcon, Aladin Solanga, pati na ang kanilang mga pamilya. Panalangin natin patuloy din ang may mga karamdaman. Hala si Chris Daniel Santos, hallelujah, high blood pressure, ganun din ang may mga high blood pressure at diabetes, amen, sakit sa puso, hallelujah, si Veronica Mallorca, ganun din, hallelujah, panalangin natin si Sister Joanna Del Mundo, hallelujah, amen, mataas ang hallelujah, BP niya ngayon, panalangin natin na pagalingin ng Panginoon. Ganun din si Brother Anton at Senil Layugan Sr., Alice Masechura, Brother Jun Pedronia, Jefferson Pascual. Panalangin natin na si Edwin de Guzman, palayain at pagalingin ng Panginoon. Sister Sonny Santos, Anita Concepcion, ang mga pamilya ng Bentihaban, Bianco Cometa, Lauria, Encolyado, Punong Bayan at Sulit families. Panalangin din natin, amen, si Cheska Quintana, amen, nilalagnat, hallelujah, may sakit, ganun din. Hallelujah, panalangin natin si Hadasa, amen, Santos. Ganun din panalangin natin, hallelujah, si Olivia Santos Apostol, nangangailangan ng kidney transplant, bigyan ng himala ng Panginoon. Ganun din ang kalagayan ni Lois Cometa, amen, sa New York, USA. Panalangin natin ang kagalingan. Ganun din, hallelujah, ang may tumor at cancer, si Sister Sharos Cruz, Sister Nida Paracelia Maluan. Panalangin din natin mula sa cancer si Arnel Cansana, Adela Digman, ganun din ang mga pastor, hallelujah, asawa ng pastor, si Pastor June Rodrigo, hallelujah, na Sister Michelle Olson, asawa ni Pastor Mark Olson, amen, sa Tempe, Arizona, USA. Ganun din, amen, hallelujah, si Pastor Tom Payne sa New Mexico, hallelujah, USA, si Sister April Garcia mula sa stroke, ibangon sila ng Panginoon at makabalik na sa ministeryo. Ganun din si Pastor Ricky at Emily Cordero sa Baguio City, Pastor Frank at Vina Benaventura sa Davao City, Pastor Tony Tino, Erning Villasis, Santi Malinaw ang ngayong gabi. Praise God. Panalangin din natin, patuloy ang mga na-stroke, Sister Annie Macandog, Lelen Gleo, Irene, Nardo Bautista, Brother Henry Escobido, si Melida Lipe, Sandy Riondanga, Leo Quintana, Danilo Paner, iligtas at pagalingin sila. Patuloy natin panalangin si Brother Joseph Layugan, nagte-training sa PNP, hallelujah, ingatan, palakasin at pagtagumpayin ng Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi, ganun ng mga businesses, si Sister Lorena, Len, Vincent Caris, Stopper, Mark Goa, JM at May, ganun din ang whole family ni Joshua at Michelle, pagtagumpayin at palaguin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sino rito dumalo kayo, may pangailangan sa inyong puso at buhay, may nakikita ng Panginoon yan. Hallelujah, panalangin din natin ang ating daughter churches dito sa Cainta, si Pastor Daniel at Sister Rosel Gohol sa Angono, si Pastor Ace at Grace de la Cruz sa Binangonan, si Pastor JM at May, hallelujah, ganun din bawat fellowship church natin dito sa Pilipinas, sa bayan at lungsod mula Hulo hanggang Aparil. Bigyan tayong revival ng Panginoon sa pangunguna ni Pastor Boy at Sister Susan De Cepeda, ang Mandaluyong Church ang leader natin dito. Ganun din ang bawat district leader, amen, hallelujah, hallelujah, sa Pilipinas. Ganun din of course ang ating mother church sa Chandler, Arizona, USA, si Pastor Campbell at Connie. Pagalingin sila at palakasin ng Panginoon. Hallelujah. Ganun din bawat fellowship leader natin sa mga bansa, lalo na, amen, sa pangunguna ni Pastor Greg at Lisa Mitchell sa Prescott, Arizona.
USA. Mga misyonero natin Pilipino, nagpapagal dito sa Southeast Asian nations. Panalangin natin ng Thailand, si Pastor Jun at Sieng Hungko doon, si Pastor Maro at Rose Albina, Pastor Celso Telen, Pastor Benji, ganun din Pastor Larry at Tisha Vaz. Sa Laos, Pastor Ricky at Karen Paramio, Pastor Jonas at Ali Tapang, Pastor Gordon and Mary Porter, si Pastor Sopap, ganun din sa Cambodia, Pastor Gilbert at Judy Ornelas, Pastor Sopap Yuna, si Pastor sa UAE naman, Pastor Abner De Cepida, Pastor Dubien, Pastor Peter at Pastor Nelson at Pastor Hallelujah, Omar Malaluan, ang mga pamilya nila. Ganon din, amen, panalangin natin ang Israel. Hallelujah, para makabalik na roon, hallelujah, si Pastor Jonathan at Mel Pascua, ang Diyos ay magdala ng kapayapaan. Hallelujah, at itigil na ang gyera. Ganon din sa Ukraine. Hallelujah, panalangin natin ang Russia. Ganon din, of course, ang bansa ng Indonesia, sa Medan, ng City of Medan, Pastor John at Janice Ramos sa Jakarta rin, may mga fellowship churches dahil Ganon din sa Taiwan, Pastor Julius at Mary Jane Setyar, Pastor Ray Robeliedo, hallelujah, na ganon din, amen, hallelujah, mag-asawa bago sa City of Kasyong. Amen. Panalangin din natin, of course, hallelujah, ang mga manggagawa sa Malaysia, na ating fellowship church sa Vietnam, Hong Kong, amen, Myanmar, ganon din, India at China, bilyong-bilyong kaluluwa ang naroroon, amen, pagtagumpayin ng ating Panginoon. Pero panalangin din natin, of course, ang ating bansang Pilipinas, mula kay Presidente Bongbong Marcos, Sara Duterte, hipuin ng Panginoon ang kanilang mga puso, ang buhay ng kanilang mga pamilya, bawat government official natin sa Malacanang, hallelujah, hallelujah, hanggang dito kay Mayor Vico Soto, panalangin natin na bigyan sila ng karunungan na mapangunahan ng ating bansa sa matuwid na pamamaraan. Praise God. Amen. Hallelujah. Tayo mananalangin na sabay-sabay sa pagbubukas. Buksan tayo ni Brother Dado Garay sa panalangin. Tumawag tayo na may papuri, O Diyos. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa iyo, kaya pinananampalatayaan ka namin, O Jehovah Jireh. Natagpuin ang mga pangangailangan ng inyong mga anak rito ngayong gabi. Panginoon, ang aming mga dalangin. Hallelujah, kahit nakaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Pinaanangat namin sa iyo ang bawat miyembro, Panginoon, na hindi ligtas. Kahabagan niyo't palayain. Kalagin niyo ang kadena ng Diablo, ng kasalanan ng sanlibutan ito sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Ganon din, Panginoon, sa mga backsliders at mga nakakulungan. Pagalingin niyo, Panginoon, ang mga pangalan na aming binanggitan. Kailangan ng kagalingan, O Diyos. Sinasaway namin ng pagkakasakit, cancer, tumor. Sinasaway namin ng kidney, hallelujah, failure. Sinasaway namin, Panginoon, na stroke, high blood pressure at diabetes. Sa pangalan ni Jesus, pati na mga pneumonia, Panginoon, pagaling niyo, Panginoon, si Ernesto Santos. In Jesus' name, Panginoon, ikaw ang kumilos sa aming fellowship. Mula sa church na ito, Panginoon, dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Bigyan niyo kami ng maraming ani ng kaluluwa, O Diyos. Hallelujah. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba. Ngayong gabi, ugad kami, Panginoon, ay lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba, ugad, Panginoon. Alam, Panginoon, ang aming mga problema, ugad, Panginoon, nilalapit namin ito, Panginoon, kagalingan, ugad, Panginoon, sa mga prayer request, Panginoon, kagalingan, Panginoon, sakit karamdaman, ugad, Panginoon, kiniklaim namin, ugad, Panginoon, kagalingan, ugad, sa pangalan ni Jesus, ugad, Panginoon, pati na rin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ugad, Panginoon, kapayapaan, ugad, Panginoon, ang manguna, ugad, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa, ugad, Panginoon, kundi ang kapangyarihan mo, ugad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay, Panginoon, na naligtas, ugad, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa buhay ni Pastor Mel, ugad, Panginoon. Mga ngaral ngayong gabi, ugad, Panginoon, pahiran mo ang kanyang labi, ugad, Panginoon, ang sa ganun, Panginoon, maintindihan namin, ugad, Panginoon, ang iyong mga mensahe, ugad, Panginoon, may pamuhay namin, ugad, Panginoon, magbigay ng kaligtasan, Panginoon, sa aming mga panampalatayang kalakasan din, ugad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kami lalabas ngayong gabi, ugad, Panginoon, na ay kami binago at pinalakas na, Panginoon. Ito pong samot na langin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa The Door Christian Fellowship sa ating evening worship. Salamat kayo naririto. Amen. Tayo po'y magkamayan at magpakilala po kayo sa ating kapatiran. Ngayong gabi habang inaawit natin, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, Awitan natin siya. Ibalik ang iyong kamay. Itaas
natin siya. Palakpakan iyong kamay, itaas sa likuran, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Muli po, welcome po sa ating evening service ng linggo. May alam kong pagpapalain tayo ng ating Panginoon. At darako tayo sa ating mga announcement o mga paalala at pabalita. And ating pastor muli, Pastor Mel, si Dek Bianco, ang kanyang may bahay, Sister Alicia Bianco. Kung meron po kayong gustong ipanalangin sa inyo, meron kayong karamdaman, at kung gusto nyo rin na humingi ng biblical counseling and advice, pwede nyo pong lapitan ng ating pastor. Handa po silang maglingkod, mag-isawa para sa bawat isa. Amen. Meron din po siyang contact sa likod, sa flyers, nandun po ang kanyang number, pwede nyo po siyang kontakin. Amen. Sa kanyang number sa likod. Amen. Ating gawain, amen. Araw-araw po, bukas po ang ating iglesia para sa pananalangin. Amen. Gusto nyong manalangin ng tahimik. Amen. Bukas po ang ating church. Amen. At gusto niya rin mag-devotion. Amen. Kausapin niyo lamang po, may mga susi para pagbukasan po kayo ng pinto. At of course, sa ating midweek service, every Thursday, 6 p.m. po ang ating pananalangin at paghahanda at 7 p.m. naman po ang ating worship. Amen. At sa mga kabataan, every Friday, patuloy kayong mag-invite. Mga kabataan, mga 13 years old to 25, single, welcome po sila dito, invite nyo sila, at maganda ang ginagawa ng ating Panginoon. Meron po tayong palaro, at salita ng Panginoon, at meron din pagkain, hindi sila magugutom. At sa March 29, meron po tayong 180 Jam and Outreach sa Cainta. Suportahan po natin ang gawain doon. Suportahan natin si Pastor Daniel, Sister Rosel sa kanilang gawain. At sa April 1 po, pinalitan. Hindi na siya March 31. Sa April 1 po, meron tayong water baptism. Kung di pa po kayo napapabautismon sa tubig, gusto nyo pong mabautismon sa tubig, lista nyo lamang po ang inyong pangalan sa likod. Yung sa kaliwa, doon po yung kung sasama po kayo, at sa kanan, doon po kung magpapabautismo po kayo. Amen. Para makuha rin po natin yung bilang para sa sasakyan. Amen. At sa April 11, Men's Disciple, sa Mandaluyong. And, sa April 11 po, sa mga kalalakihan, hinahamon po namin kayo na umattend sa Men's Discipleship sa Mandaluyong. Kung gusto nyo sumabay, pwede po kayong sumabay. Punta lamang po kayo dito ng 5:30 ng hapon para makasabay po kayo sa ating service. At sa kasunod na araw din, April 12, meron po tayong revival sa Cainta with Pastor Nino. Suportahan din natin ang gawain. Amen. Lalong-lalo na ang revival. Amen. Ayan po ay sa April 12. Sa Cainta. At sa mga kabataan, April 16 hanggang 19, Youth Bootcamp, patuloy na naglilista ng pangalan, at meron itong bayad, 1.5, at open pa rin po tayo sa gustong mag-sponsor. Amen. At sa April 26 po, sa mga couples, meron tayong couples fellowship sa April 26, sa mga couples dito, mag-asawahan, pumunta po tayo sa gawain na ito. Sa May 28 hanggang 31, meron po tayong Malaysians Rally. Kung gusto nyo pong sumama, kausapin nyo lamang po ang ating pastor tungkol sa iba pang mga detalye. At kung wala na po akong nakalimutan, dadako po tayo sa isa pang mahalagang gawain. Amen, ang pagbibigay. At hamunin po tayo, ng ating pastor sa Binangonan. Amen, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Jaya. Glory. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat narito kayo sa tahanan ng ating Panginoon. Ako po ang inyong kamanggagawa, Pastor JM, sa bayan ng Binangonan. Kanina, ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Ramdam natin ang presensya ng Diyos. Tayo nag-worship, pero ngayong gabi hindi pa po tayo tapos magpuri sa Panginoon. Amen. Tayo po magbibigay
Amen. Pupurihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. Sino rito may kayamanan ka? Amen. Konti lang. Okay lang. Konti lang makuha ko, Pastor. Amen. Praise God. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa Matthew 6, verse 31 to 34. Amen. Sa bagong tipan. Amen. Meron pong isang kwento ng ginang at ng kanyang batang lalaking anak. Amen. May isang kwento ng ginang, kasama niya ang kanyang anak na batang lalaki. At habang sila ay papunta sa kanilang hinuhulugang sasakyan, sino rito may hinuhulugang kapang sasakyan? Welcome to the club. Amen. Ako rin po. Praise God. So habang siya ay papunta sa kanyang sasakyan, hinuhulugan, sa di kalayuan, meron siyang nakitang lalaki na umaaligid sa kanyang sasakyan. Siguro dahil yung sasakyan niya ay napakaganda, mamahalin. Amen. Kaya ang babaeng ito, ang ginang na ito, dali-dali siyang pumunta sa kanyang sasakyan dahil inaakala niya na ito'y karnaper. Amen? Mga karnaper, diba, yung nangunguha ng sasakyan, hindi kanila. Amen. So, pumunta siya, dali-dali siyang pumunta sa kanyang sasakyan at nang pagpunta niya, natanto niya na ang lalaking ito ay isa palang collection agent. Amen. Sila yung mga agent na pupuntahan ka sa bahay ninyo, sa address na binigay mo. Amen. At sisingilin ka sa iyong inutang dahil nagkaroon ka ng, amen, hindi mo na bayaran, ilang buwan mong hindi na bayaran. Sila yung mga pumupunta, tawag sa kanila cash or collection agent. So nang makausap ng babaeng ito ang lalaki, sinabi niya, nagmakaawa siya, kung pwede, baka bigyan pa siya ng palugit. Kasi nga, 2 buwan na siyang hindi nakakabayad, pero ang lalaking ito, ang collection agent ay matigas. No? Sabi niya na kukunin nila ang sasakyan kung hindi siya makakabayad ngayong araw. So, ang ginang na ito, dahil siya ay kapos, amen, wala siyang perang pambayad, ibinigay niya na lang yung sasakyan. Amen. Doon sa, kumbaga, tinato niya na. Amen. At habang nag-uusap ang lalaking ito at ang babae, ginang, hindi niya napansin ang kanyang anak ay lumayo na sa kanya. Ang anak na ito, kaya pala lumayo ay may nakitang wallet, amen, sa kabilang kotse. Nakita ng batang ito, kinuha ang wallet, amen, at nang buksan ng batang ito ang wallet, laking gulat niya na meron itong maraming pera. Sino rito nakapulot ka na ng wallet? Hindi mo binalik sa may-ari. Amen. Nang kunin ng batang ito yung wallet, agad siyang pumunta sa kanyang nanay na wasak. Amen. Dahil nga wala na siyang sakyan, wala na siyang pag-asa, di na sila makakauwi sa kanilang bahay. Amen. Ibinigay ng batang ito sa kanyang nanay ang wallet. At nang buksan din ng nanay ang wallet na ito, laking gulat niya na ang kapal ng laman. Amen. Meron ba rito makapal ang wallet mo ngayong gabi? Amen. So makita niya, estimate niya ay $5,000. Amen, na pera. So hindi siya peso, pero kung ating i-convert to sa peso, ito yung nagkakahalaga ng 285,000 pesos. Amen. Kwentado ko po yan sa aking utak. May notes po ako. Amen. At ang nanay na ito, nang makita niya yung wallet, tuwang-tuwa siya. Siyempre, di ba, ikaw ba naman kapag nakapulot ka ng pera, tuwang-tuwa ka. Bakit? Dahil, praise God, para bang blessing na dumating sa atin kung kailan may problema at saka may darating na pera. Amen. Pero ang nanay na ito, hindi niya tinangka. Amen. Hindi niya tinangka na angkinin yung perang ito, yung wallet. Kaya, amen, dahil, matuwa siya, pero sa kabilang banda, ay nag-aalinlangan siya sapagkat itong perang ito ay hindi kanya. Ang perang ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga, kayang bayaran yung kanilang hinuhulugang sasakyan, ora mismo. Amen. Pero mas ginawa ng babaeng ito na ibalik sa tunay na may-ari ang wallet. Ibinalik niya sa tunay na may-ari. At nang siya, kasi meron itong calling card, merong ID, pinuntahan niya,
siguro naglakad lang siya. Amen, pinuntahan niya dun sa bahay. Ibinalik niya ang wallet at ang laking pagkamangha ng may-ari ng wallet ay ibinalik yung pera. Bakit? Kasi expected niya wala na yung pera, yung wallet. Hindi na maibabalik sa kanya. Pero dahil sa babaeng ito, amen, alam ang tunay, alam ang dapat gawin, ibinalik niya yung pera. Amen, ibinalik niya ito at laking tuwa nung may-ari, nung pera. Ito palang may-ari ay isang may-ari ng dealer, isa siyang may-ari ng kotse, no? Siya yung namamahala doon, yung may-ari. At napagtanto niya na yung may-ari ng wallet na ito ay doon siya kumuha nung sasakyan. Amen. So, nung malaman niya ito, sinabi ng may-ari, binigyan siya ng reward. So sabi niya, sige, bawiin mo yung sasakyan mo, bibigyan kita ng palugid. So mas in-advance niya pa, amen, yung binawasan ng may-aring ito ang kanyang bayarin. Kumbaga, kung 100,000 yung babayaran niya, ginawang 50%, no? Ginawang 50,000 na lang. So ganun, makapangyarihan kapag ating ibinalik sa tunay na may-ari ang pagpapala o kayamanan na ating nakuha. So basahin natin ang ating teksto. Sabi rito sa 31, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang kinabukasan ay may sarili ng alalahanin sapagkat sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Sabi sa English, sa paborito nating verse sa 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Alam niyo ba mga kapatid na ang pag-iikapu o tithes at pagkakaloob sa iglesia ng Diyos ay kalooban ng ating Panginoon. Inutusan tayo ng Diyos na maghandog sa kanyang kaharian, unahin natin ang dapat nating gawin bilang Kristiyano. Tulad ng ginang na ito, sa kwentong ating binanggit, mas inuna niya kung ano ang tamang gawin. Right decision. Mahalaga. Amen. Hindi niya inuna ang kanyang sariling pangangailangan. Amen. Hindi niya inuna ang kanyang sariling interest. Pwede niyang angkinin yung pera na yon, di ba? Itapon na lang yung ID. Diba? Ako po dati, nakapulot ako ng wallet eh. Pero walang ID. So kaya inangkin ko na yung pera. Di ba? Wala no. Di ba po ako Kristiyano noon? Praise God. Amen. So hindi niya inangkin yung $5,000 at bayaran ora mismo yung sasakyan na hinuhulugan niya. Pero hindi niya ginawa. Amen. Mas inuna niya na ibalik ang perang ito sa tunay na may-ari. Mas inuna niya. At alam mo ba kapatid na ang pagpapala, ang mga biyaya na natatanggap mo sa iyong buhay ay galing yan sa Panginoon Diyos. Pinagkaloob yan ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Marahil nakatanggap ka ng magandang trabaho, yung trabahong gustong-gusto mo, yung trabahong ipinapanalangin mo, o kaya na-increasean ka sa iyong trabaho, o marahil sa mga nag-aaral dito, mga kabataan, yung baon mo, dinagdagan. Amen? Not 100, ngayon 150 na. Praise God. Galing yan sa Diyos. At ang Diyos ang dahilan kung bakit nakakaranas ka ng mga pagpapala sa buhay mo. Amen? Yung mga pag-aari natin sa Diyos po yan. Amen? Ang ating buhay ay sa Diyos. Ngunit sa mga pagpapala na nararanasan mo sa buhay mo, naaalala mo ba ang Diyos? Amen? Kapag ikaw mananalangin, Lord, pagpalain niyo po ang aking buhay. Lord, gusto ko po nito, gusto ko po niyan. Pero nung nakuha ba natin yung ating inihiling sa Diyos, naaalala ba natin ang Panginoon? Amen? Tayo ba'y lumalapit sa Diyos at nagpapasalamat? Kasi maraming tao, amen, nakuha na ang kanyang pangangailangan, amen, kaya hindi na sila lumalapit sa Diyos para magpasalamat. Sabi sa 1 Chronicles 29:11, makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila at kapuri-puri.
Sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari o Panginoon at higit kayo sa lahat. Amen. Lahat na nakikita natin dito, sa Diyos po yung galing. Hindi natin pwedeng sabihin na kaya mo nakuha yung iPhone mo, yung gustong-gusto mong bagay, yung pangangailangan mo, dahil nagsikap ka. Oo, may parte ka dyan, amen, nagsikap ka, nagtrabaho ka, pero mas malaki ang parte ng Diyos dyan. Amen, sapagkat pinayagan niya na makuha mo yung bagay na yon. Amen. Inasikaso ka ng Diyos, inuna ka niya sa lahat ng bagay. At ngayong gabi, sa ating pagkakaloob, amen, susubukin tayo ng Diyos. Uunahin mo ba siya? Susundin mo ba yung seek ye first the kingdom of God? Amen? Marahil, sa iyong ikapu, pag inuna mo ang Diyos sa iyong buhay, amen, sabi sa ating binasa, and all these things shall be added to you. Hindi lang ang mga pangangailangan mo ang ibibigay ng Diyos, pati na rin ang kagustuhan mo. Amen? Baka kasi magkaiba yung pangangailangan sa kagustuhan eh. Minsan yung pangangailangan lang natin yung nakukuha natin. Iba yung kagustuhan natin na wow, hindi natin makuha. Bakit? Minsan kasi kapos tayo. Amen. Ibibigay ng Diyos pati yung kagustuhan mo, yung tipong nasagot na yung pangangailangan mo, pero ang Diyos may dinaragdag pa rin. Amen? Ganun magpala po ang ating Panginoon. Pero kung gagawin nyo ng Diyos, kung ating uunahin ang kanyang kaharian. Amen. Magandang problema kapag, amen, sobra-sobra yung pagpapala na natatanggap natin po sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya ngayong gabi, tayo magbigay sa ating Panginoon, alalahanin natin ang ating iglesia. Amen. Dito sa Pasig, marami gastusin. Amen. Kasama na po kami doon sa Binangonan. Gastusin niyo po kami. Amen. Hallelujah. Kaya worth it yung pinapadala ni Pastor. Praise God. Kasi nagagamit pa rin ako dito. Praise God. Hallelujah. Alalahanin natin ang ating Panginoon. Praise God. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Diyos habang lumalapit ang ating usher para ipanalangin ang praise God. Ay po'y manalangin, Panginoon, ang mga makapangyarihan sa lahat, na may ikaw ng langit at lupa. Nagpapasalamat kami ngayong gabing ito, Panginoon, sa diwa ng pagbibigay. Basbasan po ninyo ang mga halad na ito upang lalo pa po lumago, Panginoon Lord God, ang iglesyang ito. Panginoon Lord God, na ang mga halad na ito ay magamit, Panginoon Lord God, para sa ikaunlad, Panginoon Lord God, ng aming iglesia, ng aming mga fellowship, Panginoon Lord God, hindi lamang di sa Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Ikaw ang aming provider, Panginoon, You're Jehovah Jireh, Panginoon, magtitiwala kami, Panginoon, sa mga magbibigay, Panginoon Lord God, ay alam po namin, Panginoon Lord God, na nanampalataya kami, na ibabalik po ninyo ng ilang libong ulit, siksik, liglig at nag-uumapa, walang salak ng paglalagyan. Lahat ng mga ito, Panginoon Lord God, ay binabalik namin lahat ng parangal. Papuri sa ilamang, Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Hallelujah. Pagpalain po kayo sa inyong pagbibigay. Hawitin natin uulan ng blessing. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos, kung kami ay luluhod sa iyo, ay sasamba, kami ay iyong hiringin, at ang bayang ito iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan, ulan, sa bayang ito. For the last time, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos, O Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat po muli sa inyong mga kaloob. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ibabalik sikliglig, umaapaw. Hallelujah. Pangako niya yun nga, pauulanan tayo ng papala. Praise God.
totoo ang pangako ng Panginoon. Salamat po sa ating mga musicians. Amen. Praise God. Hallelujah. Ganun tipo yung mga hallelujah, first time natin dito, welcome natin. Hallelujah, si Brother Tristan at si Sister Ezra. Amen. Nandun po sa, amen. Welcome natin sila. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Mga taga Batangas po. Hallelujah. Amen. Mga Batanggenyo. Hallelujah. Praise God. Amen. Dumako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia. Hallelujah. Sa aklat ng hallelujah. Amen. Hallelujah. I believe would be Revelation. Revelation. May mga okay, Revelation chapter 22. Simulan lang po natin sa verse 16. Verse 16, basahin na natin hanggang dulo. Hallelujah. Amen. Aklat ng Apokalipsis o Pahayag, kabanatang 22, talatang 16. Tuloy natin ang pag-aaral patungkol sa desire to be strong. Nasain na ikaw ay maging malakas. Hallelujah. Desire to be strong. Hallelujah ngayong gabi. Basahin natin teksto pagkatapos po ay magre-review tayo at papasadahan natin ang mga ating pinag-aralan sa nakaraan para sa ating reviewin. Amen. So, okay, aklat na the book of Revelation chapter 22 starting in verse 16. Ewan ko kung alam niyo kung nasa ng aklat ng Apokalipsis. Alam niyo po ay nasa dulo, nakahuling aklat. Amen. Kaya itong babasahin natin ay konektado hallelujah, sa pagiging dulo hallelujah, ng aklat na ito. Amen. So Revelations 22 verse 16, if you're there, say amen. Sabi rito, I, Jesus, amen, Tagalog pala tayo, amen, hallelujah. Sabi rito, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang matingning na tala sa umaga. Hallelujah. 17, at ang Espiritu at ang kasintahang babae nagsasabi, halika, at ang aking at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, at ang may ibig ay kumuha walang bayad ng tubig ng buhay. Aking sinasaksihan sa bawat tao nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis ng mga salita, magbawas ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banalan na nakasulat sa aklat na ito. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito o bumabalik. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. 21, ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapa sa mga banal, nawa. Amen. Hallelujah. Tayo yumukot manalangin ng Panginoong Ama, mapagmahal, banal. Salamat, Panginoon, na kami tinipon mo dito sa iyong tahanan ngayong gabi. Binigyan ng kalayaan na ikaw ay purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus, na iyong bugtong na anak, at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, patuloy mo ipahid sa amin para kami manatiling katanggap-tanggap, banal sa iyong harapan dahil sa kanyang katwiran. Panginoon, hallelujah, dinggin mo ang aming mga panalangin dito sa paghingi namin ng tulong sa iyo sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw, o Espiritu Santo, ang magturo sa iyong mga anak. Ikaw ang dakila naming guro. Ikaw ang bumulong sa mga tenga, Panginoon, para sila tunay na makarinig ang kanilang mga puso. Puspusin mo ng iyong katotohanan ng mga salita na magmumula sa iyong banal na bibig, o Ama, na at sa Panginoon ay mabusog
at magliwanag ang iyong katotohanan sa kanilang mga puso at isipan at sila, Panginoon, ay patuloy na makatanggap ng kalayaan, kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat, ito yung gagawin, pati na sa pagpapahid ng iyong banalangin sa iyong alipin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. So, desire to be strong. Hallelujah. Amen. Alam natin kaya ito, pinag-usapan natin kung bakit natin kailangan nasain na tayo ay lumakas. Hallelujah. At unang-una sapagkat tayo ay may hina at marurupok. Amen. Hallelujah. At sinabi natin ito ang hallelujah, ang labanan sa buhay ay katotohanan. Battles in life, hallelujah, is real, di ba? Hallelujah, it's facts of life. Totoo yan sa ating mga buhay, hindi maiiwasan. Kaya, amen, kailangan natin, lalo na sa buhay espiritual, na tayo ay, hallelujah, magpakalakas o dansain na lumakas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kasi sinabi natin na, amen, sabi rito, it's in battles, it is the strong that wins. Hallelujah. Kasi sa labanan, amen, in overall, sa giyera, ang nananalo ay ang malakas. Pero sinabi natin, hindi physical, hindi, hallelujah, but mentally and attitude. Amen. Yan ay, hallelujah, sabi nga, it's all about the attitude, it's all about, amen, hallelujah, in the mind. Amen. Ibig sabihin yan sa ating kalooban. Hallelujah. What you believe. Hallelujah. What you put your confidence. Ano ang pananampalataya mo, ano ang paniniwala mo, ang iyong kumpiyansa sa nanggagaling. Amen. Hallelujah. So, binanggit natin bilang example, di ba, ang leon, di ba, siya, the king of the jungle. Bakit hindi ang elepante? Di ba, ang elepante mas malaki, mas malakas, di ba, katunayan, mas matalino pa. Totoo yan. Hallelujah, they can remember, hallelujah, they can live more than 50 years pagkatapos na kapag sila ay may naranasan, natatandaan nila. Ba, yung anak nila napatay, amen, hallelujah, yung lugar na yung babalikan nila para, hallelujah, para, ano ba tawag doon? Sagasaan ng kanilang yung village na yun, naatakihin. Yung mga hayop na umatake sa natatandaan nila. Ganon din, ang mga elepante, napansin ko sa India, napunta ko ron, merong lugar na sila pupuntahan, amen, at doon na sila mamamatay. Pag handa na silang mamatay, alam nila mamamatay na sila, babalik sila sa lugar na yon, parang libingan, at doon sila hihiga at doon mamamatay. Makikita mo ang mga buto ng mga elepante nandoon, mga naaagnas na mga bangkay ng elepante. Mas matalino sila, mas malakas, pero hindi sila ang king of the jungle. Ang leon. Diba? Kasi nga, it's all about attitude, ang pananampalataya. Hallelujah. Kaya pero sabihin din natin na hindi, hallelujah, binanggit ko rito that I didn't use the word stronger. Hallelujah. Tayo ay maging mas malakas kaysa kalaban. Amen. Kasi hindi mangyayari na tayo ay maging malakas. Lagi ang kalaban ay mas malakas kaysa sa atin. Hallelujah. Spiritual. Sabi natin, ang diablo, ang mga kanyang mga kampon, ang mga demonyo. Diba? Amen. Kaya mahirap na labanan. Kasi mas malakas talaga ang kaaway kaysa sa atin. Pero sabi, hallelujah, huwag tayong umatras, huwag tayong tumalikod sa labanan, huwag tayong, hallelujah, tumakbo o matakot. Hallelujah, kasi nga wala tayong protection sa likod. Ang mga protection ng armor of God ay puro sa harapan. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, yun ang parang natin, bulletproof, hallelujah, gird your loins with truth, makatotohanan, sinturon ng katotohanan. Pagkatapos paa, hallelujah, shoes, hallelujah, of the gospel, hallelujah, of the good news, sa paghayo, sa pagsugod, di ba? Pagkatapos ay tabak o sword of which is the word of God. Yun ang offensive. Lagi yun sa harap. Hallelujah. Amen. Kapag ikaw tumalikod, hallelujah, walang protection sa likod. Hallelujah. Mas lalo kang mapapasa panganib. Kapag ikaw ay nagtangkang, hallelujah, lumayo o tumalikod sa labanan. Hallelujah. Amen. Maari kang mamatay at ikaw ay mabihag ng mga kaaway. Okay, hallelujah. Ginamit natin si David, si Haring David. Sabi na, binasa rito sa mga
sa ikalawang hari, 11, na nung panahon ng pakikidigma na ang hari ay dapat pupunta, amen, si ang Haring David, hindi siya sumama sa digmaan. Hindi siya sumama sa labanan. Nanatili siya sa palasyo, gumising, hallelujah, paglabas niya sa palasyo, hallelujah, amen, sa balkonahe, dumungaw, amen, nakita niya, amen, sa labas, naliligong babae. Maganda, hallelujah, amen, naliligo, nakita niya, na-attract siya. Amen, si Bathsheba, hallelujah, at yun, sabi nga natin, amen, hallelujah, na si David, amen, hallelujah, hindi pumunta sa gera, nakita niya ang kanyang sarili, hallelujah, nakikipagdigma laban sa kanyang mga mata. Nag-iisa. Amen. At alam natin, hindi siya natalo. Hallelujah. At so hallelujah, may talaga ng mga, pag tayo may harapin sa buhay ng mga digmaan, labanan, lalo na spiritual, kailangan nating harapin. Hallelujah. Ito ang mga isasap. Ganon din, ginamit natin si, hallelujah, si Pedro. Hallelujah. Halimbawa, kaninang umaga, binanggit natin siya, hallelujah, na siya ay, hallelujah, pinagkaila niya ang Panginoong Hesus ng 3 beses. Pero sabi rito ng Panginoong Hesus, hallelujah, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig, hallelujah, gaya ng trigo. Luke 22:32, datapat ikaw ay ipinamanhi ko, pinanalangin kita na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Amen. Alam ng Panginoon Jesus, ipagkakanulo na siya bago tumila ako ang manok. Kakaila mo ko ng 3 beses. Kaya pinapanalangin kita. Hallelujah. Bakit? Para yung pananampalataya ay hindi magkulang kasi sa pagbagsak mo, sa pagtalikod mo, ikaw ay makapagbalik muli. At doon, sa pagbalik mo, papagtibayin mo ang mga kapatid yun ng iglesia. Siya ang piniling kauna-unahang leader o pinuno ng church, kauna-unahang church sa bagong at ipan. Praise God. Okay, hallelujah. So ngayon naman, pinag-aralan natin sa Joshua chapter 1, verse 1 to 18. Ginamit din natin, hallelujah, ito ay ang, hallelujah, actually sa Deuteronomy muna, chapter 31, pinili ni Moises na italaga si Joshua bilang, si Josue bilang pinuno ng Israel. At doon binanggit natin sa pangungusap ni Moises kay Josue bilang pinuno ng Israel, hallelujah, dadalhin ang Israel pangungunahan sa lupang pangako. Sabi niya, ikaw ay magpakatapang at ikaw ay, hallelujah, magpakalakas at magpakatapang. Hallelujah, binanggit yung hallelujah, ni Moises kay Joshua sa Deuteronomy chapter 31. Ganon din, hallelujah, sa Joshua chapter 1, verses 1 to 18. Doon naman, Panginoon na ang kumakausap kay, hallelujah, kay Joshua. Amen, punta tayo ron, Joshua chapter 1, amen. Tingnan natin kung gaano tayo makakalayo ron na Joshua chapter 1. Amen. Hallelujah. Amen. Tingnan natin sa verse 1. Sabi nga rito, hallelujah, Josue 1:1. Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa, kanang kamay, assistant ni Moises na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon ngay tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, ang mga Israelita, hanggang sa lupain na aking ibibigay sa kanila, sa makatuwid bagay, sa mga anak ni Israel. Tumalon tayo sa verse 6. Sabi rito, magpakalakas ka, magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamanam sa bayang ito, ang lupain na aking isusumpa, rather isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Verse 7, magpakalakas ka nga lamang at magpakatapang na mabuti. Na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan. Hallelujah. O ikaw ay magtagumpay sa angkaman pumaroon. Hallelujah. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Tumalon tayo sa verse 9. Hindi ba kita inuutusan
Amen. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Dito, hallelujah. Doon lang sa verse 1 to 9, makikita natin 3 beses sinabi sa kanya ng Panginoon, hallelujah, magpakalakas ka at magpakatapang. Hallelujah. Hindi, tumalon tayo sa verse, hallelujah, 18 naman. Amen. Ito naman, kausap na ni Josue naman, ang mga tao na pangungunahan niya, ang kanyang mga general. Ang kanyang mga general. Hallelujah. Simulan sa verse 16. Joshua chapter 1, verse 16. At sila'y sumagot kay Josue na sinasabi, lahat ng iyong inuutos sa amin ay aming gagawin at saan mo man kami suguin ay paparoon kami. Kung paano aming dininig o sinunod si Moises sa lahat ng mga bagay ay gayon ka namin didinggin o susundin. Sumayon lamang ang Panginoon mong Diyos na gaya kay Moises. Ito na, verse 18. Sino mang maghimagsik laban sa inyong utos at hindi makinig ng iyong mga salita sa lahat ng iyong inuutos sa kanya ay ipapatay. Amen. Ito na, hallelujah, ulinulit ng mga tao sa kanya, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. So sa buong chapter na ito, 4 na beses na narinig, hallelujah, ni Josue na magpakalakas at magpakatapang. Hallelujah. Amen. Kasi nga, may malaking, hallelujah, gawain sa kanyang harapan. Amen. May malaking, hindi lang isang labanan, amen, hindi lang isang giyera, kundi maraming giyera, maraming labanan. Hallelujah. And so, yan ang hamon, hallelujah, sa buhay ni Josue na kailangan nating, hallelujah, matutunan ngayong gabi. Praise God. Hallelujah. And so, hallelujah, nawala lang po ako aking page dito. Hallelujah. So dito nga, sa verse 7, sabi dito, only be thou strong and be courageous. Sabi ni Gil, hallelujah, for though Joshua was a man of valor and courage, as appears by his war with Amalek, yet there was a need of this exhortation. Sabi, hallelujah, bagamat si Josue ay, hallelujah, ay matapang, hallelujah, talaga namang, hallelujah, ay lalaki na buo ang loob, hallelujah, dakila sa pakikipagdigma kay Amalek. Ibig sabihin ng doon, may karanasan na siya sa giyera. Katunayan, bago sila pumasok sa lupang pangako, hallelujah, 5 mga hari ang kanilang tinalo. Hallelujah. Sa pangunguna ni Moises, siya ang general ni Moises. Hallelujah. So experience siya. Ganon din, hallelujah, patuloy, yet there was need for this exhortation and repeating of it. Hallelujah. Bagamat siya eksperyensado na, marunong dakila na, hallelujah, na mandirigma, kailangan niya itong marinig muli at ulitin sa kanya. Hallelujah, binanggit natin 3 beses, hallelujah, galing sa Panginoon, hallelujah, 1 beses galing sa kanyang mga pangungunahan. Sinabi natin ang meaning nitong strong, salitang strong sa Hebrew, hallelujah, chasak, hallelujah, chasak ay, yabi nito, hands to seize, ibig sabihin ng hulihin, hallelujah, o, amen, amen, lupigin, ganun din ito, hallelujah, sabi rito, to bind, talian, pagkatapos restrain, ganun din ang ibig sabihin, pagkatapos, eto pinakamaganda, conquer, hallelujah, nga, sakupin, inawit natin, we will occupy the nation till He come. Yun ang ibig sabihin nito, conquer, occupy, maging malakas ka para ikaw ay, hallelujah, masakop mo ang lupang pangako. Bakit? Hallelujah. Sabi nito, because of what Joshua and the Israelites were going to face. Yun nga, dahil sa, hallelujah, alam ng Diyos kung ano ang haharapin ni Josue at ng mga Israelita. Binanggit na natin, labanan at mga giyera. Sa ating buhay, kailangan natin itong marinig. Amen? Sa bawat isa, alam nyo, mahalaga na tayo magpalakasan sa isa't isa. Amen? Kaya kayo naririto, ang trabaho ko bilang pastor sa pangangaral na ito, sa pagtuturo na ito, hallelujah, na kayo ay mapalakas. Hallelujah. Amen. At sa pag-aaral na salita ng Diyos, ito sabi niya, mga utos ng Diyos, ako rin ay kailangang lumakas. Amen. Since he was to engage with the people more and mightier than those with him. Bakit? Kasi nga,
yung labanan na kanyang, hallelujah, na kanyang makakaharap, amen, hallelujah, haharapin, at mga giyera, hallelujah, na mga bayan na kanyang gigiyerahin ay mas marami kaysa sa kanila at mas makakapangyarihan, mas malalakas kaysa sa kanila. Amen. Binanggit ko yan. Hallelujah. Spiritual, ang kalaban natin, mas marami, mas malalakas kaysa sa atin. Si Satanas, si Lucifer, nagrebelde sa Panginoon doon sa langit, sa Panginoon Diyos sa langit, hallelujah, at binagsak ng Panginoon dito sa lupa, hallelujah, kasama ang kanyang mga kampon, 1/3 ng, hallelujah, mga anghel. Hallelujah. Hallelujah, si Gabriel, hallelujah, si Juan, si Gabriel at si Michael, si Miguel. Di ba? Pagkatapos si Lucifer. Amen. Patunayan, amen, hallelujah, for the sake of Bible study, baka si Lucifer ang pinakamataas sa ranggo ng mga anghel. Nagrebelde siya, amen, sinalya siya ng Panginoon, gumawa ang Panginoon, nalalo ng impyerno, para sa kanila, kaya ang impyerno po ay hindi para sa mga tao. Amen? Hallelujah. Okay, dito, yun ang haharapin, kaya kailangan marinig ito ni Josue. Hallelujah, kasi nga, ito ang kanyang haharapin. Hallelujah. And so, ganun din tayo. Amen. Sabi rin, nagpatuloy, that you may observe to do according to all that the law which Moses, my servant, commanded you. Hallelujah. So, ito na, ang isa sa mga susi, pinag-aralan natin ito, hallelujah, ang mga utos ay gawin mo, hallelujah, ayon sa mga utos ni Moises na aking, hallelujah, lingkod. Hallelujah. So, amen, hallelujah. Sabi nito, not only as a private man obliged to observe the whole law and act according to it in all things, hallelujah, only Joshua's anti-type who is in the end it for righteousness to all that believe. Hallelujah. And then, hallelujah, as the general of the army who was to observe to do what has been ordered with respect to the Canaanites, yun ang kalaban. Mga kapatid, may susi, hallelujah, tandaan nyo, may strategy kapag tayo makikipaglaban. Hallelujah. Amen. Si Pacquiao, pag-aharap nga sa, hallelujah, sa mga labanan, nagte-training. Diba? Labanan. Ang mga army, hallelujah, natin, ay, hallelujah, dito sa Pilipinas, ang ating mga Navy, ang ating Marines, tsaka ang ating Air Force, hallelujah, nagte-training yan at sumusunod. Hallelujah. Meron kami tinatawag sa military dati, US, hallelujah, USMJ, something like that. Tama, hallelujah, US MJC. Hallelujah. Ibig sabihin nun, US Military, nakalimutan ko yung J, hallelujah, Justice Code, something like that. Hallelujah. Kailangan sumunod kami ron. Hallelujah. Mula sa uniforme, nandoon kung paano kami magbibihis. Hallelujah. Sa gupit, ganun din. Hallelujah. Ganun din sa mga pakikibaka, sa pagharap sa mga labanan. Amen. Tandaan mo, sabi rito, remember what your leader taught you. Saan ang Panginoon niya kay Josue, hallelujah, tandaan mo ang mga tinuro sa iyo ng iyong pinuno, si Moises na aking lingkod. Hallelujah, ginamit natin, example, ang mga leader natin sa ating fellowship. Narinig ko nga yung sermon ni Pastor Campbell, hallelujah, sa discipleship sa Prescott, Arizona, don't despise your father's dream. Hallelujah. Huwag mong talikuran, huwag mong kamuhian, huwag mong tanggihan. Hallelujah. Huwag mong biguin ang pangarap ng iyong ama. Hallelujah. Sinabi natin, si Pastor Wayman Mitchell, hallelujah, he founded our fellowship. Sinimulan niya ang ating fellowship. Binigyan siya ng pangitain ng Panginoon. At ito'y naging kanyang pangarap na ito alay matupad sa kanyang buhay. Ganon din sa kanyang ministeryo. Hallelujah. At nakita natin ito, tayo bahagi ng pangarap na yung bahagi tayo ng pangitain ng ating ama sa ating fellowship, si Pastor Wayman Mitchell. Ganon din ako, hallelujah. Baba natin ng konti. Hallelujah. Ito kay Pastor Campbell. Hallelujah. Siya ang ating ama. Hallelujah. Si Pastor Wayman Mitchell. So as a disciple of Jesus Christ in our fellowship, let us not despise nor forget the vision and the dream of our fellowship.
Narito tayo sa ating fellowship bilang mga alagad ni Jesucristo. Nilagay tayo ng Panginoon, hindi aksidente na tayo napunta sa ating fellowship. Amen. Narito kayo, naglilingkod sa Diyos. Ako rin, lumaki ko, pinanganak ako sa Assemblies of God, AG, hallelujah, dyan sa Sumilang, hallelujah. Si Brother Dingden, hallelujah, ang nanay niya naligtas sa AG. Una bang naligtas ang tinena sa Ugong o talaga sa Bethel na? Sa Ugong muna, no? Di ba? Oo. Kasi ang mga kamag-anak niya, pati na yung mga, hallelujah, si Raquel, di ba? Hallelujah, nando pumunta sa Ugong. Pero yan, nadala rin namin sa, hallelujah, Sumilang. Hallelujah, pero yung nanay niya, naglingkod yan sa Bethel Temple. Lumaki ko, hallelujah, sa church. Amen, hallelujah, sa Assemblies of God. Pero dinala ako ng Panginoon sa Amerika na, hallelujah, nagyon ako ng Air Force. Ang unang kumatok sa bahay ko, sa barracks ko, hindi bahay. Hallelujah, sa dorms namin na, hallelujah, ay galing sa The Door Christian Fellowship. Sa, hallelujah, Father's House, sa CFM, Christian Fellowship Ministry. Sabi ko, okay, naghahanap nga ako ng church. Di ba? Yung pala, plano ng Diyos sa akin na ako dalhin sa fellowship natin. Hallelujah, para matutunan ko, mga kapatid, hallelujah, hindi Bible school para ikaw ay magsimulang mangaral, kundi discipleship. Pinakita sa akin ng Panginoon, dito ka matututo, dito ka magte-train, dito sa church. Hallelujah, dito ang school ng Panginoon. Amen? Ito ang Bible College dito. Hallelujah. Yun nga, nuruan ako ni Pastor Cambo. Pinahagi niya ang pangitain niya, ang kanyang pangarap sa akin, sa kanyang mga alagad. Binanggit ko sa inyo, binisita niya tayo ron sa harap ng CEO, lumipat tayo ron. Isang taon at kalahati pa lang tayo. Hallelujah, nakita niya, puno ang church. Hallelujah, mga kabataan natin, nagmi-ministeryo, kumakanta. Katabi ko siya, nakikinig kami. Sabi niya, hallelujah, alam mo, hallelujah, ang pakiramdam ko rito, magiging katulad kayo ng church sa Dominican Republic. Hallelujah, may misyonero tayo ron, hallelujah, ang tagumpay. Hallelujah, nung panahong yon, amen, marami na silang naitanim na iglesia. Tayo, 1 year and a half pa lang, wala pa tayong naitatanim na iglesia. Katunayan, hallelujah, wala pa tayong itong mga kabataang ito, hallelujah, hindi pa nanliligaw. Amen. Nagtatago, pero hindi nanliligaw pa, hindi pa sila sabi sa akin. Amen, hallelujah. Praise God. Wala pa tayong naitatanim na iglesia. Ay, yun ang pangarap, yun ang pangitain ng ating Ama. Hallelujah. Katulad ni Joshua, hallelujah, kay Moises na kanyang pinuno. Hallelujah. Wag natin itong kaligtaan. Amen. Hallelujah. Matupad nawa. Amen. Natutupad na, pero hallelujah, wag tayong lumiko sa kaliwa o sa kanan pa. Kasi simula lang ng Diyos sa ating iglesia. Amen. Hallelujah, ang ginagawa niya rito. Kasi simula pa lang niya. Amen. Hallelujah. Tatatlo pa lang ang ating daughter churches. Simula pa lang yan. Amen. Hallelujah. Binanggit ko sa inyo si Pastor Harold Warner. Hallelujah. Hanggang ngayon nasa Tucson, Arizona. Amen. Ang tawag sa kanya ng ating mga leader noon, hallelujah, mga batang pastor pa sila noon, hallelujah, Mr. Fruitful. Nasa wheelchair, hallelujah, nag-outreach siya. Simula ng church, lago ang bunga-bunga. Ngayon, mahigit, hallelujah, ang kongregasyon niya, ang miyembro, mahigit 1,000. Hallelujah, ang kanyang mga baby churches, daughter churches na nanggaling mula sa Tucson, isang church. Hallelujah, siguro lampas na ng 500 sa buong mundo. Hallelujah. Kasi simula pa lang ng Diyos sa atin. Amen? Marami pa tayong makikita, hallelujah, na kanyang gagawin. Hallelujah. Pangatapos, ito rin sa verse 7, sabi rin dito, and turn not from it to the right hand or to the left. Hallelujah. Itong mga tinuro, hallelujah, mga utos na narinig mo, hallelujah, sa aking lingkod na si Moises, hallelujah, iyong sundin, obserbahan mo, hallelujah, pagkatapos, huwag kang liliko, hallelujah, sa iyong kanan o sa kaliwa mula rito. Sabi ng commentary ni Gil, from the law by adding to it or taking from it. Hallelujah. Sa utos ni Moises. Ibig sabihin, huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Ibig sabihin nun, hallelujah, huwag mo itong, hallelujah, huwag mo itong daragdagan o ito ay iyong babawasan. Di ba? Ito nga, amen. Kaya ako sabi ng isa pang commentator sa Bible, hallelujah, turning to the right hand is, meaning, when any adds to its words, and turning to the left hand, meaning, when he diminishes from them or from him. Binasa natin sa ating text, Revelations 12:18, hallelujah, rather 22:18, hallelujah, Apokalipsis 22:18, aking sinasaksiyan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng
hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot sa nakasulat sa aklat na ito. Hallelujah. 19. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat na hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal. Hallelujah. Na nakasulat sa aklat na ito. Yun ang utos ng Panginoon, hallelujah, kay Josue. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Ibig sabihin sa mga utos na sinulat, hallelujah, at sinabi sa inyo ni Moises, huwag mong daragdagan, huwag mong babawasan. Tandaan nyo, hallelujah, sa ating fellowship, hallelujah, we learn as we go on. Amen. Sa pangitain na ibinahagi sa atin sa pangarap ni Pastor Wayman Mitchell, meron po tayong standard sa ating fellowship. At lagi kami, may buwan-buwan, may pastors meeting. Pag in-announce, hallelujah, dito na may men's discipleship, hallelujah, sa Mandaluyong, amen, sa unang Friday ng buwan, hallelujah, yun po ay sa Biyernes ng gabi, sa umaga po may mga pastors meeting. At yun lagi ang binabanggit karaniwan, hallelujah, na kaming mga pastor, hallelujah, kaming mga nangunguna, hallelujah, susundin ang standard ng ating fellowship. Ang utos, hallelujah, hallelujah, na inutos sa amin, ang tinuro ng ating mga pinuno. Huwag liliko sa kaliwa o sa kanan. Huwag babawasan o dadagdagan. Amen. Hallelujah. Oo, mga kapatid, alam nyo, amen, iba yung standard na susundin, iba yung methodology, iba yung methods. Hallelujah. Pag method, di ba? Basta tayo, hallelujah, eto. Hallelujah. Evangelism, discipleship, hallelujah, church planting, world evangelism. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pangangaral, paghayo, pangaral ng ebanghelyo, ang salita ng Diyos, pag naligtas, hallelujah, i-disciple natin, tuturuan natin, hallelujah, na maging alagad ni Jesucristo. Pagkatapos sa turo na yon, sa training na yon, kasama na, amen, hallelujah, ang sila'y bumangon, mag-asawa, para magamit, amen, sa church planting, makapagsimula ng bagong gawain. Hallelujah. Pagkatapos noon, hallelujah, pag dito na, ito ang tinitingnan natin, amen. Hallelujah, sa mga susunod na panahon, kung loloob ng Diyos, hallelujah, pinapanalangin ko na tayo magkabahagi sa misyon. World evangelism. Hallelujah. Yun, hallelujah, yon ang ating pangitain. Yon, mga kapatid, hallelujah, ang pangarap ng ating mga ama. Yon ang hallelujah, utos sa atin na patuloy nating gawin. Huwag tayong lumiko sa kaliwa, huwag tayong lumiko sa kanan, huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan. Amen. Evangelism, yung paghayo, wala na. Wala kwenta, wala naman nangyayari. Bayaan mo na lang, hallelujah. Kung gusto nila pumunta sa church, pumunta sila sa church. Sabi ng mga, Calvinist, karamihan ng mga Baptist, hallelujah. Alam na ng Diyos kung sino yung maliligtas at hindi maliligtas, bakit pa tayo ahayo? Alam ng Diyos nga yun. Amen. Pero ikaw, hindi mo alam. Ang alam lang natin, itutusan tayo ng Diyos na humayo. Amen. Hallelujah. Into all the worlds. Diba? Sa buong mundo. Hallelujah. At ipangaral, hallelujah, ang kanyang ebanghelyo, hallelujah, at magturo, hallelujah, at gumawa ng mga alagad niya. Amen. Hallelujah. Yun. Kung gusto mo, humayo, hallelujah, concert sa labas, okay yun. Hallelujah. Gusto mo lang humayo, street preaching, okay yun. Gusto mo humayo, bahay-bahay, okay yun. Amen. Methodology, hallelujah. Gusto na, tayo, ginawa na natin, haunted house. Hallelujah. Siguro ay mga taiba dyan, mga iglesia, kinikilabutan yun. Haunted house. Hindi nila, ginagawa namin yun sa Amerika. Kasi nga, ang mga tao ron, celebrate ng Halloween. Nung una punta ako sa Amerika, araw mga patay dito sa atin, may kumatok sa pinto, nagulat ako. Naka-costume na demonyo, bata, humihingi ng candy. Parang yung mga bata, sa Pasko natin, pupunta sa bahay-bahay, namamasko. Sila ron, nagbabahay-bahay, mga mangkukulam, mga witches, pagkatapos, talagang demonic holiday. Ang laki nun doon. Halos matlampasan na ang pag-celebrate ng Christmas sa Amerika. Nagulat ako. Ang ginawa ng fellowship natin, ginawa nating, gusto nyo matakot, tatakutin namin kayo. Pinalabas natin, impyerno. May mga demonyo na ihilahin ka, kakalad ka rin ka. Amen, hallelujah, sa impyerno, kapag hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan, hindi ka nanampalataya sa Panginoong Yesus. Di ba? Methods. Di ba methods? Evangelism.
Hallelujah. May nag-report, I think, sa McAllen, Texas, hallelujah, mahigit 1,000 ang pumasok. Hallelujah, nanood ng kanilang haunted house. Hallelujah, daan-daan ang naligtas. Praise God. May disciple ako, naiwan ko doon sa Fullerton. Hallelujah, mag-boyfriend, mag-girlfriend pa rin. Naligtas sa, hallelujah, haunted house. Hanggang ngayon, nandun, gitarista. Di ba? Methods iba, pero wag tayong liliko sa kaliwa o sa kanan. Huwag kang magdaragdag, huwag mong babawasan. Hallelujah. Amen. Sabi rito, hallelujah, kasi daragdagan ang sumpa sa iyo, ang salot na nakasulat sa Bible na ito, o kaya, hallelujah, wala kang magiging bahagi, sabi rito, hallelujah, sa bayang banal. Ano yung bayang banal? The New Jerusalem. Yun po ay langit. Hallelujah. Okay. Sabi na ba, tutuloy natin ang huling bahagi, hallelujah, ng verse 7, Joshua 1:7, that you may prosper whithersoever you go. Hallelujah. Para ikaw, mga hallelujah, ay magkaroon ng, hallelujah, tagumpay saan ka man pumaroon. Para ikaw ay, hallelujah, sumagana saan ka man pumaroon. Sabi rito, hallelujah, pero may turo rito, para ikaw, sabi rito ng commentary, a different translation, that you may act wisely. Para ikaw, hallelujah, ay makakilos, gumawa, makapamuhay na may karunungan. Binasa natin kanina umaga sa pag-aaral nito, hallelujah, Proverbs chapter 3, di ba? Hallelujah, huwag kang magtiwala sa iyong sariling pangunawa. Magtiwala ka, hallelujah, sa Panginoon, sa kanyang magagawa, sa kanyang karunungan, sa pamamagitan, sa mo malalaman yun, ng kanyang mga utos, ng kanyang salita, hindi utos ng tao. Hallelujah. Yun ang kalaban ng Panginoon doon, Panginoon ay mga Fariseo at Saduceo. Ang daming idinagdag. Amen. Sa mga utos ni Moises. Katunayan, mas marami pa sa isinulat ni Moises. Ba't hindi naguhugas na kamay ang mga alagad mo? Bago kumain. Namitas na lang ng trigo, kiniskis, kinain, hindi naguhugas ng kamay. Hindi na sinusunod ang tradisyon ng ating mga matatanda. Si tradisyon. Sabi ng Panginoong Yesus, oo, bakit nyo? Hallelujah. Sinusunod ang utos ng mga tao, hallelujah, at kinalilimutan nyo ang utos ng Diyos. Yan ang relihiyon. Nagpapabigat, lalo sa mga tao. Gusto mo pumunta sa langit? Amen. Hallelujah. Nakinig ako, hallelujah, kay Eli Soriano. Tinignan ko ano paniniwala nila. Sabi niya, sundin nyo ang buong ebanghelyo. Ang buong New Testament, sundin mo raw. Hallelujah. Sino rito, hallelujah, lagi mo nasusunod ang buong ebanghelyo. Ibig sabihin, bago ka maligtas. Buti nila mahabagin ng Panginoon. Amen, hallelujah. Yung nasa kanan niya, walang natupad kundi manampalataya sa paanak ng Diyos. Panginoon sabi, Jesus, pagdating mo sa kaharian mo, alalahanin mo ako. Ibig sabihin, nananampalataya ako sa iyo. Pagkatapos niya aminin na siya ay makasalanan sa harap ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoon sa hinding araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Hindi nakapunta ng church, sabi sa Ebanghelyo yun. Hindi nakapagkatanggap ng komunyon, sabi sa Ebanghelyo yun. Hindi nakapag-outreach. Hindi nakahayo. Hindi rin nabautismohan. Pero nasa langit. Kasi tayo ay hindi ligtas, hallelujah, dahil sa ating mga gawa. We are saved by grace through faith. Amen. Hallelujah. Huwag mo dadagdagan, huwag mo babawasan. Hallelujah. Yun ang paggawa, hallelujah, ng may karunungan. Pag tinupad mo nga ito, hallelujah, ang salita ng Diyos, hindi ito magliligtas sa iyo, hallelujah, kundi ito magbibigay sa iyo ng karunungan. Totoo, tatalino ka. Amen. Karamihan, alam, may mga tao rito, alam, ilang beses nang bumalik. May kinausap po sa ilang taong ka na? 20. Anong grade ka na?
10 pa rin. Di ba? Hallelujah. Nahabag ang Diyos kay James. Naligtas. Sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Nakapasa. Ang turo ko siya, kayo, yung mga matututunan dito, yung discipleship, yung matututunan nyo rito, hallelujah, mga tinuturo ko, galing sa salita ng Diyos, magagamit nyo yun sa labas. Ano saan sa labas? Hallelujah, sa eskwelahan. Alam mo, magtapat kayo sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, hallelujah, ang matututunan nyo, magiging tapat kayo sa pinagtatrabahuhan nyo. Magiging tapat kayo sa pagpasok sa school, sa paggawa ng homework. Tatalino kayo. Pag kayo hindi uma-absent sa church, matututunan nyo, pag kayo uma-absent sa school. Amen. Yun ang turo ko. Alam mo, natutunan ko noon, basta ikaw, pumasok ka lang, walang absent, gawin mo homework mo, papasa ka. Totoo, yun ang karanasan ko. Di ba? Pasang awa. Pasa naman. Pasang awa. Actually, nagmaka-awa. Hallelujah. Pwede po makagawa ng project. Pero talaga na, pumasok ka lang, gawin mo homework, mag-absent, gawin mo homework, papasa ka. Pero lalo na, hallelujah, kapag ikaw, amen, humingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, tulungan mo po akong maging tapat sa iyo unang-una. Amen. Gawin ang mga inuutos mo. Ano inuutos ng Panginoon sa iyo bilang kabataan? Hallelujah. Honor your father and mother. English yun, baka hindi nyo naintindihan. Hallelujah. Igalang nyo, parangalan nyo, hallelujah, ang inyong mga tatay at nanay. Ibig sabihin na, pag sinabi niya, pasok ka sa school, huwag ka absent, huwag ka magkakating. Amen. Umuwi kang maaga, gawin mo yung gawain sa bahay. Di ba? Hallelujah. Yon mga kapatid, magbibigay sa inyo ng disiplina, malulugod ang nanay mo, hallelujah, pumapasok ka, malulugod ang teacher mo, hallelujah, maiinggit ang mga kaeskwela mo, pinagpapalakan ng Diyos, hallelujah, kahit hindi ka nangungopya, hallelujah, aban, naipapasa mo yung mga quiz. Magiging patotoo ka. Hallelujah. Sabi nga rito, kapag sinunod mo utos ng Diyos, you will act wisely. Ikaw ay kikilos, ikaw ay gagawa, hallelujah, na may karunungan. Di ba? Hallelujah. Hallelujah. Bakit? By the word of God, furnishing out instruction to men in every station of life. Kasi nga, ang salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, nagpo-provide sa atin, hallelujah, ng mga tamang instruksyon, utos, turo sa mga tao, hallelujah, bawat bahagi ng buhay na ating daraanan. Sabi dito sa Psalms 119:103, pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa, oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig, ang iyong tuntunin. Hallelujah. 119:104 ay nagkamit ako ng unawa. Ayan na. Kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad. Hallelujah. O pinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. At salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Thy word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. Hallelujah. Ibig sabihin, kapag ikaw tinupad mo ang utos ng Diyos, hallelujah, sa buhay mo, hindi ka maliligaw ng landas. Totoo, hindi ka mapapaliko sa kanan, hindi ka mapapaliko sa kaliwa. Okay, liwanagin natin. Hindi ka mapapunta sa mali. Amen? Hallelujah. Hindi ka mapapariwara. Katunayan, sabi rito talaga, ang other translation, success. Succeed in every battle he engaged in. Sabi ng commentary, hallelujah, tagumpay sa bawat labanan na kanyang papasukin, na kanyang haharapin. Hallelujah, nagpatuloy, it would be well if generals of armies would observe this. Hallelujah, mabuti sana kung ang bawat general ng mga army, ng mga hukbo, ng mga bansa, katulad ng Pilipinas, ito ay kanilang susundin ang salita ng Diyos. Kaya matagumpay ang Amerika, matagumpay mga kapatid ang Israel.
The way to obtain victory over enemies being to be a servant of the laws of God. Hallelujah. Gusto mong magkaroon ng tagumpay sa buhay mo, sa bawat bahagi na yung buhay, lalo na yung ninanasa mo na mahalaga para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Ito ang tawag na sa Air Force Technical Order Manual. Ito ang TO. Sabi namin, TO. Technical Order Manual. Nakikita mo rito, hallelujah, paano ka ginawa ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang Diyos ang gumawa sa iyo, paano kanya re-reparin. Sabi na natin, di ba, tayo'y mahihina at marurupok, madaling masira. At kapag nasira ka na, hallelujah, amen, hallelujah, kinakalawang ka na, inaanay ka na, amen, bumalik ka rito, paano ka kukumpunihin ng Diyos. Themselves to take care that they observe by the soldiers under their command. Hindi lang sa mga general para magtagumpay, makuha nila ang tagumpay, kundi of course, yung mga pinamumunuan nila. Ayan na, tayo na yon. Ang mga leader natin na may mga pangarap at pangitain, ating mga ama, di ba? Mga ninuno natin. Ngayon naman tayo na kanilang pinangungunahan, kapag ito sinundan natin, ganun din ang ating makakamtan. Tagumpay at kasaganaan. Sa bawat kilos, magkakaroon tayo ng karunungan, ganun din ang kalakasan. Binanggit dito, hallelujah, generals and soldiers. Di ba? Pinapanalangin natin ang ating mga government officials. Panalangin nyo sila. Ang gulo ng Pilipinas. Di ba? Mga opisyalis natin. Panalangin natin na ito matutunan nila. Hindi nababanggit sa Senate natin. Sa US pinaglalabanan lagi. Kasi bakit? Hallelujah. Ang ating konstitusyon, mga kapatid, kinaya natin ng Amerika, hallelujah, yan po talaga galing sa Bible. Pag-aralan mo. Galing sa Bible. Matutunan sana ng ating mga pinuno. Spiritualize natin to, church leaders and disciples, and every believer. Spiritual, ang mga pinuno natin sa ating iglesia, sa mga alagad na naririto, at sa bawat mananampalataya. Kung tayo, hallelujah, susunod, at hindi tayo iliko sa kanan o sa kaliwa, amen, hallelujah, at gagawin natin ito ng buong puso. Sundin natin. Hallelujah, bibigyan tayo ng tagumpay ng Panginoon. Sa bawat bahagi ng ating buhay, sa bawat daraanan, sa bawat labanan na ating haharapin, malaki o maliit, marami o konti, kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin siya. O Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos. Tayo mukot manalangin. Hallelujah. Mga matay na kapikit, uli na kayo ko sa dakong ito sa diwa ng panalangin. Maaring narito ka kapatid, hindi tama ang kalagayan mo sa harap ng Diyos. Maaring may kasalanan sa iyong puso. Maaring ikaw ay lumihis. Sabi nga ng Panginoon sa matuwid at makitid na daan, ito ay ang daan ng katwiran. Napapunta sa buhay na walang hanggaan. O yan lagi ang tukso sa mga mananampalataya. Madali tayong maabala, ang ating mga pansin ay mahila ng mga bagay ng mundong ito. Napapatingin tayo sa kaliwa, napapatingin tayo sa kanan. Napapalihis tayo at karamihan ay napapatalikod. Maalis sa digmaan sa labanan. Ang buhay natin, amen, ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating pananampalataya ay napapasapanganib. Maaaring ngayong gabi, hallelujah, may kasalanan sa iyong puso, napalihis ka. Na hindi mo pa napapahayag sa Panginoon para ikaw ay mapatawad. Hindi mo pa napagsisisihan, kaya ang iyong kalooban ay binabagabag ng iyong konsensya. Yan ay ang Espiritu Santo. Nasabi sa iyo, magsisi ka.
Pakiramdam mo malayo ka sa Diyos. At ngayong gabi, gusto mong magbalik loob sa Panginoong Yesus na yung tagapagligtas. Gusto kitang ipanalangin. Meron ba rito ngayong gabi? Hallelujah. Gusto mong magsisi, gusto mong mapatawad sa iyong mga kasalanan. Itama ang iyong puso sa Panginoong Yesus. Itaas mo lang ang iyong kamay, papanalangin kita. Ako yung pastor. Kailangan kong magsisi. Kailangan kong mapatawad sa aking mga... Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tayo tumayong lahat. Buksan natin ang altar. Maaaring nangusap sa iyo ang Panginoon. Napakahalaga. Hallelujah. Na tayo ay tumanggap ng direksyon, gabay. Nga rito, instruction sa ating mga buhay. Galing sa aklat na ito. Tayo ay sinasabihan magpakalakas, magpakatapang. Hallelujah. At ang isang pruweba rito sa ating buhay ay ang sumunod, manatili. Hallelujah sa mga pulos. Hola barasanda la la la. Tumayo tayong lahat. Awitin natin. How great is our God. Is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God.
Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Tunay at tapat, Panginoon, totoo na magpapalaya sa bawat isa sa amin. Mula sa espiritu ng pagkatakot, panglulupaypay. Mula, Panginoon, sa espiritu ng mga pag-aalinlangan. Panginoon, at kabilisaan, sinasaway namin ang mga espiritong ito. Panginoon, puspusin mo kami ng Espiritu Santo, Panginoon, ng iyong mga salita, tinapay ng buhay. Salita, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Ang mga puso at isipan ng iyong mga anak, Panginoon, doon ito'y magliwanag. At bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyong trono. Gawin mong bawat isa sa amin, Panginoon, madama ang pangunguna ng Espiritu Santo. Hallelujah. At paalala sa amin ng iyong mga salita, katulad ng iyong pinangako, mga tinuro mo, Panginoon, para kami hindi lumiko, Panginoon, sa kanan o sa kaliwa man. Hallelujah. O tumalikod man, Panginoon, bagkus makita namin, aming sarili, Panginoon, sa mga pakikidigma, Panginoon, at sa mga labanan, sa mga pagsubok, kapaghatian, Panginoon, na aming haharapin, ikaw ay kasama namin na. Tunay, Panginoon, hallelujah, binabigay namin ang aming pananampalataya sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Wala nang iba, O Diyos. Tulungan mo ito naming matupad at makita namin ang bawat isa sa amin, ang aming mga sarili, sa kalagitnaan ng iyong sakdal na kalooban, O Panginoong Yesus. Tulungan mo, Panginoon, ang mga anak mo rito, bawat isa, hallelujah, would gain, O God, your great destiny for every life. Ito pong aming dalangin para ikaw, Panginoon, ay mapapurihan, maluwalhati, maparangalan, Panginoon, at tunay na masamba ng lahat na makakakita sa aming mga buhay. Sa iyo lamang, O Panginoong Yesus, sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.